ang magiging mangyayari sa iyo kapag nakipag-isa ka kay Kristo? Ikaw ay magkakaroon ng bagong katayuan. Ano ito? Ikaw ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Verse 21, God made Him who knew no sin to be sin for us, that in Him we might become the righteousness of God. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kung wala ka kay Kristo, anong tingin sa'yo ng Diyos? Makasalanan. Paparusahan ka. Eternal damnation. You will go to hell. But, pakikipag-isa kay Kristo, ikaw ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil si Kristo ang siyang pumalit sa iyo na dapat ikaw ang mapako sa krus, dapat ikaw ang mamatay sa iyong mga kasalanan. But in His substitutionary death on the cross, natubos ka sa iyong mga kasalanan, pinatawad ka, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, at ngayon ay nagkaroon ng malaking pag-asa dahil kay Kristo. Ayan naman kay Sir R.C. Sproul, another Reformed theologian, he emphasizes imputation, the great exchange where Christ, who knew no sin, was made sin, meaning bearing our penalty. And we, through faith, are made the righteousness of God in Him, receiving Christ's perfect obedience. Darating po ang panahon, pagdating po ng Judgment Day, lahat tayo ay haharap sa Diyos. In Matthew 25, ang sabi doon, He will separate the goats from the sheep. At pagdating ng araw na yon, ang mga sheep ay haharap katulad ng mga tao na kumilala kay Kristo. God will look at them, not of their sins, not of what they did, but what Christ did. No? Yung iba, some preachers are saying, parang Amerikana ito na suot-suot natin at si Kristo yung Amerikana na yon. At kumbaga sa pagtinignan tayo ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung kasalanan natin, kundi yung katwiran na ginawa ni Kristo doon sa krus. That's why, when God will judge us, He will say, good and faithful servant, enter into my rest. You are declared righteous because of my Son, Jesus Christ. Jesus Christ did. Siya ang gumawa nito, hindi po tayo. Kaya walang pwedeng ipagmalaki ang tao when it comes to His salvation. Walang pwedeng ipagmalaki ang tao maging sa kanyang pagbabago. It's all about God. No? Sa 2 Timothy nga sabi, it is God who works to do and to will. Siya ang kumikilos at gumagawa ng ating pagbabago sa ating mga buhay. Pag ang Diyos ang tumawag, when God calls you, He will uphold you. When God appoints you, no, He will anoint you. Saan ka man naroon. So sometimes mayroon ganon. May mga promotion, di natin alam. But God is the one who called us into His kingdom, into His vineyard, ika nga. Kaya nga ang tanong, as a challenge sa bawat isa sa atin, now that we know that if we are in Christ, no, ito po yung nangyayari. We become a new creator, a new task was given, a new assignment was given, at tayo ay declared righteous in the sight of God. This is the message that we have to tell the people na ating mga nakakasalamuha, no? Sa inyong mga estudyante, you can tell your friends, your classmates, no? About the good news, about the Lord Jesus Christ, na anumang kasalanan ang iyong nagagawa, God can forgive you because Jesus Christ died for you.
because Jesus Christ loves you. No? Ito po yung magandang challenge na gawin natin sa ating mga buhay, na patuloy lang tayong magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Every Sunday, we come here and we, as preachers of the Word, ng mga together with the elders, we are prepared to share to you the Word of God para patuloy po kayong palakasin sa inyo pong pananampalataya at pagdating po ng within 1 week, meron kayong Word of God na dala-dala, the sword of the Spirit, which is the Word of God, na siyang magiging kalasag ninyo para po hindi kayo bumagsak sa anumang tukso o kasalanan. Tawag po sa inyo, you are ambassadors of Christ.